Narito ang mga headlines sa oras na ito. Dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice. 100% online classes sa kolehiyo aprobado na ng Commission on Higher Education. Live mula sa MDTV News Center, ito ang Brightline Media News. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Tabang Leyte. Idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yan ay kahit may ilang membro nito ang naniwalang sapat ang nilalaman ng kalawang reklamo upang ito ay umusad sa formal na pagdinig. Ayon sa mga nanain, walang naipakitang may direktang utos ang Pangulo kaugnay sa mga bentang sa kanya, gaya umano'y budget insertion at allocables para sa karagdagang detalye na isinagsagawang pagdinig. Inaksyonan yan live ni Alpa Melosinio. Alpa? Jane for Jen, insufficient in substance base sa botohan ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 2 araw makalipas ang deliberasyon kaugnay ng dalawang impeachment complaint, magkasunod na pinagbotohan sa pagdinig ng House Committee on Justice, insufficiency in substance. Ito ang kanilang nakita sa inihaing reklamo. Unang sinalang ang unang impeachment complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Kasunod dito, agad naman pinagbotohan ang reklamong inihain ng grupo ni dating party list Representative Risa Masa. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Bago ang botohan, inilatag muna ng mga impormasyon kung ang mga inihain na reklamo ay sufficient in form and substance o ito ba ay sapat na legal at factual na basihan upang umusad sa susunod na yugto ng proseso. Sa pagtukoy kung may sapat na substance ang mga reklamong ito, laging kinikilala ng komite ang sound discretion ng bawat miyembro. Although the rules of procedure on impeachment proceedings state that the requirement of substance is met when there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. Sa unang araw ng deliberasyon, tinalakay ang De Jesus complaint at sa pangalawang araw naman ang Masa et al. Complaint. May 3 aligasyon ang nasa Masa et al. Complaint na nakaangkla sa grounds for betrayal of public trust. Malinaw na palinaw po na sufficient in substance ang Masa et al. Complaint. Una, yung institutionalization ng formula para sa preparasyon ng National Expenditure Program na sinabmit ng Pangulo sa Kongreso sa 3 taon ng kanyang presidency, no? At ito ang sistema na punot dulo ng flood control corruption scandal. Pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan, betrayal of public trust, yan ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at
Ito ang dahilan kung bakit dapat siyang ma-impeach. Nakapaloob sa impeachment complaint na aming inendorso ang buong katotohanan na magtatahi at magbibigay linaw kung bakit sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas ng pondo sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Sa inihaing reklamo, naipakita umano na sa kaugnay ng mga bintang, walang may direktang utos ng Pangulo, ayon silang miyembro ng komite. May ilang mga batas ring naniniwala sapat ang mga lalaman ng reklamo para umusol ito para sa formal na pagdinig. Idinihin ng House Committee on Justice na hindi nito may dali ang deliberasyon ng inihaing dalawang reklamo laban sa Presidente. Jayful? Maraming salamat sa iyo, Alpa. Pinayagan na ng Commission on Higher Education o CHED ang full implementation ng online classes sa mga kolehiyo at universidad sa bansa. Ito ay alinsunod sa Memorandum Order No. 117 Series of 2026 na inihain ng Office of the Chairperson ng CHED noong ikapito nitong Abril bilang tugon sa umiiral ng krisis sa enerhiya at patuloy ng pagtaas ng presyo sa langis. Para sa iba pang detalye, narito ang ulat ni Karel Pipito. Ayon sa CHED, binibigyan na ng mas malawak na kalayaan ang mga higher education institutions o HEIs na magpatupad ng hanggang 100% online learning, depende sa kanilang kakayahan at kahandaan. It's a different pandemic that we are facing now. That's why we just approved yesterday that we are giving the full flexibility of all higher education institution to adhere to the previously issued COVID-19 pandemic CMO. But Layunin ng hakbang na ito na mabawasan ang gastusin ng mga estudyante at guro, partikular sa transportasyon at kuryente na naapektuhan ng kasalukuyang krisis sa enerhiya. Paglilinaw ni CHED Chairperson Shirley C. Agrupis na sa ilalim ng bagong patakaran, maaaring magdesisyon ang bawat paaralan kung sila ay lilipat sa full online setup, basta't masisiguro ang kalidad ng edukasyon at hindi maapektuhan ang learning outcomes ng mga mag-aaral. Depending on their perceived readiness to offer the pure online, sila na yung magdedetermine. But Dagdag pa rito na ang pansamantalang online setup ay hindi nangangahulugang otomatikong kinikilala ang mga paaralan bilang permanenteng online education providers. Nagbigay naman ng mga pananaw ang ilang mag-aaral at propesor sa Palompon Institute of Technology Tabango Campus hinggil sa direktiba na ito. Mo-agree ko kay because kanang karon is mahal na ang gasolina and para po sa amo kay kanang kuan po siya advantage kay layo mi taga Villaba then if ma-implement man ang online class diri sa PIT Tabango, for me kanang dili ko mo agree kay because lisod siya sa part na mo nga mga estudyante kay naiuban nga kanang dili maka-access because of the internet problem or the internet connection. Term nga hybrid niya online class kay naamang go for example sa amo ang course sa Bitiled na adyo mi 70%, 80% or 60% sa laboratory jud. So the rest na lecture na. So I agree in terms of lecture lamang pero in laboratory face to face gid siya. Okay rin na siya pero para po na po makatipid po mga estudyante, di ba? Especially sa nang nag-board, kada pong layo. Dagdag pa rito, ang implementasyon ng online classes ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan upang makatipid sa enerhiya kasunod ng deklarasyon ng National Energy Emergency sa bansa. Mananatiling epektibo ang patakarang ito hanggang sa katapusan ng academic year 2025 hanggang 2026, kabilang ang summer classes. Sa kabila ng pagbabagong ito, tiniyak ng CHED na mananatiling prioridad ang kalidad ng edukasyon sa gitna ng hamon dulot ng krisis. Karel Pipito para sa Brightline Media News, nag-uulat. At iyan ang mga pangunahing balita ngayong umaga. Iisa lang ang istasyong iyong mapagkakatiwalaan, naghatid ng makatotohanan at makabuluhang impormasyon
Ako si Jane Paul Bahay. Para sa katotohanan, patuloy kami maglingkod sa inyo sa guhit ng katotohanan. Kami inyong sandigan sa balitaan. Ako si Jenny Camille Malandag. Para sa Brightline Media News, where truth draws the line.